Sa mundo natin ngayon, mas malakas ang hatid ng mga larawan. Walang katapusang scroll tayo sa ating mga telepono at tablet. Ang impormasyon ay mabilis na dumarating sa atin. Ang mental health ay isang komplikadong paksa. Maaari itong mahirap pag-usapan. Maraming tao ang nahihirapan hanapin ang tamang salita para ilarawan ang kanilang nararamdaman sa loob. Dito pumapasok ang digital illustrations. Nag-aalok sila ng isang makapangyarihan at madaling paraan upang simulan ang isang pag-uusap. Ang mga likhang sining na ito ay maaring hatiin ang mga komplikadong ideya sa simple at madaling maintindihan na mga larawan. Lumilikha sila ng isang visual na wika na maaring tumawid sa mga hadlang ng wika, edad at kultura na ginagawang hindi gaanong nakakatakot ang paksa ng mental health para sa lahat. Ang kapangyarihan ng isang larawan ay tunay na kahanga-hanga. Ang isang digital illustration ay maaring kumuha ng buong damdamin na mahihirapan ilarawan ng isang mahabang sanaysay. Isipin ang mga pakiramdam tulad ng pagkabalisa, depresyon o pag-iisa. Ang mga ito ay madalas na hindi nakikitang paghihirap. Ang isang artista ay maaring bigyan sila ng mukha, hugis at kulay. Ang gawaing ito ng paglalarawan ay ginagawang nakikita ang hindi nakikita. Nakakatulong ito sa mga taong naghihirap na maramdaman na sila ay pinahalagahan at naiintindihan. Para sa mga hindi nakakaintindi sa mga paghihirap na ito, ang mga ilustrasyon ay nagbibigay ng bintana sa karanasan ng ibang tao. Nagtatayo ito ng empatiya at pagmamalasakit sa paraan na minsan ay hindi kayang gawin ng teksto lamang. Ang isang larawan ay maaring gawing totoo at personal ang isang abstract na konsepto. Ginagawa rin ng mga digital illustration na mas nakakaengganyo at madaling ibahagi ang mga kampanya sa mental health. Ang mga social media platform ay binuo sa mga visual. Ang isang kapansin-pansing ilustrasyon ay mas malamang na mapansin, magustuhan, at ibahagi kaysa sa isang block ng teksto. Nakakatulong ito sa pagkalat ng mensahe ng kampanya na umaabot sa mga tao na maaaring hindi aktibong naghahanap ng impormasyon tungkol sa mental health. Kapag may nagbahagi ng isang ilustrasyon na tumatatak sa kanila, hindi lang sila nagbabahagi ng larawan. Nagbabahagi sila ng isang bahagi ng kanilang kwento. Nakakatulong sila na gawing normal ang pag-usap at bawasan ang stigma na matagal nang bumabalot sa mga mahahalagang isyung ito. Ang bawat pagbabahagi ay nagiging isang maliit na gawa ng advokasya. Sa huli, ang paggamit ng digital art sa mga kampanyang ito ay isang estratehikong pagpili. Ito ay tungkol sa paglapit sa mga tao kung nasaan sila sa mga digital na espasyo na kanilang araw-araw na ginagamit. Ito ay tungkol sa paggamit ng wika ng internet upang makipag-ugnayan ng isang bagay na lubos na makatao. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa malikhaing medium na ito, ang mga tagapagtaguyod ng mental health ay maaring gumawa ng mga mensahe na hindi lamang nagbigay kaalaman, kundi pati na rin lubos na nakakaantig. Maari silang lumikha ng mga kampanya na nananatili sa ating isipan, matagal na matapos nating iscroll ang mga ito. Ang mga ilustrasyong ito ay nagsisilbing banayad na paalala na okay lang na hindi maging okay, at na ang tulong at pag-unawa ay laging available. Ang mga ito ay isang modernong kasangkapan para sa isang walang hanggang pangangailangan ng tao koneksyon. Ang epekto ng isang digital illustration ay higit pa sa pagkuha ng ating pansin. Ito ay lumalalim na nakakaapekto sa atin sa emosyonal at kognitibong antas. Kapag nakita tayo ng isang larawan na naglalarawan ng isang pagsubok na ating kinikilala, maaari itong magdulot ng isang malakas na emosyonal na reaksyon. Maaari itong maging pakiramdam ng ginhawa, isang pakiramdam na hindi lang ako ang nakakaranas nito. Halimbawa, ang isang ilustrasyon ng isang taong niyayakap ng banayad at sumusuportang mga kamay ay maaring magdulot ng pakiramdam ng ginhawa at pag-asa. Nilalampasan nito ang ating mga analitikong isip at direktang nakikipag-usap sa ating puso. Ang emosyonal na koneksyon na ito ay mahalaga para sa mga kampanya sa mental health dahil ginagawa nitong personal at taos-puso ang mensahe na nagtataguyod ng pakiramdam ng tiwala at kaligtasan. Mula sa pananaw ng pag-iisip, tinutulungan tayo ng mga ilustrasyon na iproseso at tandaan ang impormasyon ng mas epektibo. Ang ating utak ay nakakonekta upang mas maalala ang mga larawan kaysa sa mga salita. Ito ay kilala bilang picture superiority effect. Kapag gumamit ang isang kampanya ng mga ilustrasyon upang ipaliwanag ang mga konsepto tulad ng coping mechanisms o ang mga senyales ng burnout, mas malamang na maintindihan at matandaan ng mga manonood ang impormasyong iyon.
Ang isang larawan ng isang nalalantang halaman na dinidiligan ay maaring maging isang simple, ngunit makapangyarihang metapora para sa pag-aalaga sa sarili. Ito ay isang ideya na madaling maunawaan at maalala sa ibang pagkakataon kung kinakailangan. Ginagawa nitong mas matagumpay ang bahagi ng edukasyon ng kampanya at mas tumatagal ang mga aral nito. Isipin ang karaniwang paglalarawan ng pagkabalisa bilang isang buhol-buhol sa tiyan ng isang tao o isang halimaw na sumusunod sa kanila. Ang mga visual na metapora na ito ay napakabisa. Kinukuha nila ang isang komplikadong panloob na karanasan at ginagawa itong panlabas at madaling maunawaan. Para sa isang taong hindi pa nakakaranas ng panic attack, ang makita itong inilarawan bilang isang rumaragasang alon ay maaring magbigay ng sulyap sa napakalaking kalikasan nito. Nakakatulong ang mga halimbawang ito na bumuo ng tulay ng pag-unawa. Nagbibigay sila sa mga tao ng isang karaniwang bokabularyo upang talakayin ang kanilang mga kalagayan sa pag-iisip na isang kritikal na unang hakbang patungo sa paghahanap at pag-aalok ng suporta. Hindi lang ipinapakita ng sining ang isang problema, ipinapaliwanag nito ang damdamin sa likod nito. Ang kombinasyong ito ng emosyonal na resonansya at kognitibong kalinawan ang nagpapabago sa mga digital illustration. Hindi lang sila nagbibigay impormasyon, sila ay nanghihikayat at nagbibigay aliw. Ang isang kampanya ay maaring magpakita ng mga istatistika at katotohanan, ngunit ang sining ang madalas na nagpapakatao sa data. Ito ang ilustrasyon ng isang taong dahan-dahang umaakyat mula sa isang madilim na hukay patungo sa liwanag na tunay na nagbibigay inspirasyon ng pag-asa. Ipinapakita nito na ang paggaling ay isang paglalakbay, hindi isang mabilisang pag-aayos. Ang masalimuot na pagkukuwento na ito ay nakakatulong na pamahalaan ang mga inaasahan at naghihikayat ng pasensya at pagmamahal sa sarili, para sa mga nahihirapan at para sa mga sumusuporta sa kanila sa kanilang landas patungo sa kagalingan. Sa likod ng bawat makapangyarihang ilustrasyon ay isang artista. Sa konteksto ng mga kampanya sa mental health, ang mga artistang ito ay higit pa sa mga lumikha. Sila ay makapangyarihang tagapagtaguyod. Marami sa kanila ang humuhugot mula sa kanilang sariling personal na karanasan sa mga hamon sa mental health. Ang pagiging totoo na ito ang nagbibigay sa kanilang gawa ng malalim na kahulugan at pagiging relatable. Hindi lang nila iniisip kung ano ang pakiramdam ng pagkabalisa. Isinasalin nila ang kanilang sariling karanasan sa screen. Ang personal na pamumuhunan na ito ay nagpapabago sa kanilang sining mula sa isang simpleng trabaho tungo sa isang misyon. Nagiging tagapagsalaysay sila para sa mga tahimik. Nagbibigay ng boses sa mga damdamin na hindi nagawang ipahayag ng marami. At sa paggawa nito, bumubuo sila ng isang makapangyarihang komunidad. Ang papel ng mga artistang ito ay lumalampas sa paglikha lamang ng isang larawan. Sila ay aktibong kalahok sa pag-usap tungkol sa mental health. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang gawa sa social media, madalas silang naglalagay ng mga caption na nagpapaliwanag ng kahulugan sa likod ng sining. Nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento at nag-aalok ng mga salita ng paghihikayat. Lumiliha ito ng espasyo para sa dialogo at koneksyon. Ang mga tagasunod ay maaring magkomento, magbahagi ng kanilang sariling mga karanasan, at mahanap ng ginhawa sa pagkaalam na sila ay bahagi ng isang mas malaking komunidad. Ang artista, sa makatuwid, ay gumaganap bilang isang tagapamahala, gamit ang kanilang platform upang itaguyod ang isang susuportang kapaligiran kung saan ang pagiging mahina ay nakikita bilang isang lakas, hindi isang kahinaan. Sila ay tunay na nasa unahan ng destigmatization. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga artistang ito at mga organisasyon sa mental health. Kapag ang mga grupo ng advokasya ay nakikipagtulungan sa mga artista, pinagsasama nila ang klinikal na kaalaman sa malihayng pagpapahayag. Maaring tiyakin ng organisasyon na ang impormasyong ipinapakita ay tumpak at responsable, habang maaring tiyakin ng artista na ang mensahe ay naihatid sa paraan na sensitibo, nakakaengganyo, at epektibo. Nagreresulta ang partnership na ito sa mga kampanya na parehong kapani-paniwala at nakakaakit. Tinutulungan ng artista na isalin ang mga konsepto ng psikolohiya sa isang visual na wika na madaling makakonekta ang publiko, na tinitiyak na ang mensahe ng kampanya ay hindi mawawala sa jargon o klinikal na lamig. Ang synergy na ito ay nagpapalakas sa abot at pagiging epektibo ng mga pagsisikap sa advokasya.
dapat nating kilalanin at ipagdiwang ang napakalaking kontribusyon ng mga digital artists na ito. Sila ay mga modernong tagapagtaguyod na ginagamit ang kanilang natatanging talento upang itaguyod ang isang mahalagang layunin. Ang kanilang pagiging handang maging mahina at ibahagi ang kanilang sariling mga paglalakbay sa pamamagitan ng kanilang sining ay isang gawa ng katapangan. Unti-unti itong nagbubura sa mga pader ng stigma, isang ilustrasyon sa bawat pagkakataon. Ang pagsuporta sa mga artistang ito, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, pagbabahagi ng kanilang gawa, at pagbibigay ng tamang kredito sa kanila, ay isa ring anyo ng advokasya. Kinikilala nito ang halaga ng kanilang paggawa at nakatulong na mapanatili ang malikhaing ekosistema na napakahalaga sa pagbabago ng paraan ng pag-usap at paglapit natin sa mental health sa ating lipunan. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, malawak at nakakatuwa ang potensyal ng paggamit ng digital illustrations sa pagtataguyod ng mental health. Maari tayong lumampas sa mga static na larawan at tuklasin ang mas interactive at dynamic na mga anyo ng visual storytelling. Isipin ang mga animated short na nagtuturo sa isang manunood ng isang breathing exercise para pakalmahin ang pagkabalisa o mga interactive na infographic kung saan maaring mag-click ang mga user sa iba't ibang bahagi ng isang ilustrasyon upang matuto tungkol sa iba't ibang kondisyon ng mental health. Ang mga inobasyong ito ay aaring gawing mas aktibo at personalized ang proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga user, makakagawa tayo ng mas di malilimutang at epektibong karanasan na nagbibigay sa kanila ng praktikal na mga kakasangkapan para sa kanilang kapakanan. Ang isa pang makapangyarihang direksyon ay ang pagtuon sa mas malaking pagkaiba-iba at representasyon sa mga ilustrasyong ito. Ang mental health ay nakakaapekto sa mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay, anuman ang kanilang kultura, etnisidad, kasarian o kakayahan. Dapat na magkaroon ng sadyang pagsisikap ang mga kampanya sa hinaharap na magpakita ng malawak na hanay ng mga karanasan ng tao sa kanilang sining. Ang makita ang isang taong kamukha mo na may kaparehong kultural na pinagmulan at inilalarawan na humaharap sa mga hamon sa mental health ay maaring maging lubhang nagpapatibay. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe na ang pangangalaga sa mental health ay para sa lahat. Ang pagiging inklusibo na ito ay hindi lang tungkol sa pagiging politically correct. Ito ay tungkol sa paggawa ng advokasya na mas epektibo at pagtiyak na walang sinuman ang makaramdam na sila ay naiwan sa pag-usap. Dapat din nating hikayatin ang paggamit ng ilustrasyon upang ilarawan hindi lamang ang paghihirap, kundi pati na rin ang paglalakbay patungo sa paggaling at pagiging matatag. Bagamat mahalaga na patunayan ang mahihirap na damdamin, mahalaga rin na ipakita kung ano ang hitsura ng paggaling at pag-asa. Maaring maganda ang paglalarawan ng ilustrasyon sa maliliit na tagumpay ang pagbangon sa kama, ang paglapit sa isang kaibigan, o ang paghahanap ng kagalakan sa isang simpleng libangan. Ang mga larawan ng pag-asa na ito ay maaring maging lubos na nakapagbibigay inspirasyon at magsilbing ilaw para sa mga nasa madilim na lugar. Maari nilang baguhin ang salaysay mula sa paghihirap lamang tungo sa lakas, paglago, at ang posibilidad ng isang mas maliwanag na bukas. Sa pagtapos, napatunayan na ang digital illustration ay isang napakahalagang kasangkapan sa modernong kilusan ng mental health. Nagbigay ito sa atin ng bagong wika upang talakayin ang ating panloob na mundo ng may pagmamalasakit at kalinawan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago, pagtanggap sa pagkakaiba-iba at pagtutok sa mga kwento ng pag-asa, mas mapapalakas pa natin ang kapangyarihan nito. Suportahan natin ang malikhaing pamamaraang ito na sinusuportahan ang mga artistang nangunguna. Patuloy nating gamitin ang mga makapangyarihang larawan na ito upang bumuo ng mga tulay ng pag-unawa, upang sirain ang mga pader ng stigma, at upang ilarawan ang isang hinaharap kung saan ang mental well-being ay isang prioridad para sa lahat. Ang larawan ng isang mas malusog na hinaharap ay isang bagay na lahat tayo ay makakatulong na iguhit.